Hello, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. Ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At gunsmith din naman at sumasagot sa inyong mga katanungan. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Mr. Creeds at ni Sipos Gimo kasi medyo relevant yung tanong nila. Ang sabi ni Mr. Creeds ay, Hello sir, Ricketts Misa po pala. May tanong lang po ako sa meteorology ng baril kung gaano po katibay yung bakal at kung gaano katibay ang bakal ng baril. Salamat. Sir, stay safe. Ay pag diniscuss natin itong meteorology, ito ay isang semester ito sa kurso ng machine shop. So, bibigay tayo dito ng kaunting kaalaman. Dahil itong meteorology, ito ay naging subject ko. Ito ay napakahirap na subject. Pagdating sa bakal, napakaraming discussion ito. Kaya nga nung minsan ito ay diniscuss ko, ay medyo pumasok yung mga magagaling na engineer na mga klase ng bakal ay magkakalituhan tayo dito. So, bagaman dahil tinanong mo yan, ay magbibigay tayo ng kaunting kaalaman dyan. At isasabay ko na dyan yung katanungan ni Sipos Gimo. Kasi ang sabi ni Sipos Gimo ay, ang sabi niya, Sir, sabi dati re-reactionan mo tanong ko kung anong mas maganda 1911 forged steel. Ito, tungkol naman ito sa forged steel. Forged stainless steel po ba or yung blued steel dahil nakabili kasi ako ng stainless steel na Springfield Garrison pero yung frame niya sa parting left side ng slide, yung half moon malapit sa slide stop ay nabungi. Ang alam ko kasi matigas pag sinabing forged steel. Baka pwede bigyan mo ng reaction, sir. Okay, re-reaction na natin itong forged steel. So may counting relevant ito dahil tungkol sa bakal yung tanong ni Mr. Creeds about naman sa meteorology ng bakal. So may kaunti akong natatandaan pa dito. So bilang machinist ay may kaunti rin akong alam dito pero mas marami dito ang mas magagaling. Hindi po ako masyadong magaling dito. Dahil matagal ko nang nakuha yung subject na ito, nasa 30 years nang mahigit. So, bibigyan din natin ng kaunting kalaman. At bago natin bigyan ng kaalaman ng kasagutan yan, ay gusto ko lang munang pasalamatan yung ating 39,900 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa pag-like at share ng ating mga videos. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger. Ang main purpose ng ating charity vlogger, ng ating pagbablog ay pagcha-charity. At yung pagsagot ko sa mga katanungan ninyo ay bonus na lamang yan. Dahil ang kinikita po ng ating YouTube channel, bagaman napakaliit pa, kulang pa dun sa 6 na estudyante na ating tinutulungan, ay malaking bagay na rin yung hindi ninyo pag-skip ng ads. At lalo tigit, pasasalamatan ko lamang yung mga nagpapadala sa atin ng cash, ng tulong. Isa na dito ay si Noli Pizza America na taga Virginia, USA. So, nag-ano siya, yung nagpalipad siya o nagpakulay doon sa ating videos. So, $1 yan. Kaya maraming salamat sa iyo, Sir Noli Pizza America. At God bless you dahil may puso ka na pagtulong. At gayon din kay Jubil Platon, kay Boy Umay na nagpapakulay din sa ating mga videos, yung ating mga premiere videos. At salamat din at thank you kay Alfredo Isidro or Josepina Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador, kay Jubil Platon, Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay. Meron kayong magpakilala kay Conrado Ilolay Leo
tawagin na lang nating Adrian, yung ayaw magpakilala, kay Junar Diaz, at gayon din kay Sardona ng Palanggi Albay. Ayan, yung mga pasasalamatan natin. At sana marami pang tumulong. Kahit gaano kalaki yung halaga, kahit maliit lang yan. Kung tayo naman ay marami, malaki na natutulungan yan. So hangad ko pa na lumaki yung ating YouTube channel para makatulong pa tayo. Ang pagtuturo ko dito sa YouTube ay bonus lamang yan. At si Sir Noli Pisa America ay may YouTube channel. Paki-comment yung iyong YouTube channel para ma-promote natin. At maging monetize rin yung YouTube channel mo. Okay, so ang una kong pagbibigyan dito ay yung tanong ni Siphos Gimo. Kasi ang tinatanong niya yung forged steel. Ano ba daw yung forged steel at pagkakaiba ng blued steel? Okay. ang alam ko sa bakal kasi ay meron niyang tinatawag na alloy, stainless steel, tool steel, yan ang mga at carbon steel. Okay. Yan yung mga bakal na iba't ibang klase. Okay. Yung stainless steel, meron niyang 304, meron 310, at yung most common diyan ay yung 304. Yan yung mga ginagawang kaldero, kasirola, kawali, yung mga plain sheet, naka-stainless, mga pipe. Meron ding second most common, yung 310. Yan yung mga ginagawang ihin ng barko, ihin ng bangka, yung mga ganyan. Yan, medyo matigas yan. At ang stainless ay maraming composition yan. Ang mga composition yan ay meron niyang iron, carbon, chrome, at nickel, kaya na hindi kinakalawang. Ang nagpapatigas dyan ay yung carbon. Okay. Pag sinabing carbonated steel, yan ay matigas. So, hindi natin alam dun sa baril na binili mo kung ilang percent ng carbon yan. Ilang percent ng carbon. So, hindi ko talaga masasagot ng eksakto yan. Kasi yung mga pabrika ng mga baril, hindi natin alam talaga kung anong klase ng bakal ang ginagamit nila. Hindi at napakarami kasi ng mga ng bakal. Meron tinatawag natin na high carbon, medium carbon, low carbon. Kamukha ng kasi yan, carbon, alloy. Yung alloy yung plain steel, yung non-carbonated, yung tinatawag natin na mild steel. Yan yung kahit mo subuhan, napakaliit ng carbon yan. Hindi yan tumitigas kahit mo subuhan yan, i-quenching mo yan, hindi man tumitigas yan. So, yung tool steel naman, ang mga dyan, yan yung medium. Na pag sinubuhan mo ay tumitigas. Kamukha nung 4140, 1018, 1080, yung mga 1080, yung mga ginagawang knife, yan yung mga klase ng bakal. So, magulo talagang pag-usapan yan eh. Napakahirap yan at saka napakaraming klase ng bakal. Kaya nga yung ibang mga bakal na pang building, may mga kulay blue, may mga kulay red, may mga kulay yellow. Iba-iba ang komposisyon ng carbon yan. So, pag sinabing carbon steel, yan yung mga hindi mo pwedeng i-bend. Hindi mo pwedeng i-bend yan. Kahit pa maliban lamang kung bagahin mo ng bagang-baga yan yung kaya mong i-bend. Kung hindi mo ibabagahin niya ng bagang-baga, hindi mo mabibend yan. Yung mga alloy yan yung nabibend. Maliit ang porsyento ng carbon yan. At yung stainless steel naman ay maraming composition yan. Yung nga may iron, may carbon, may chrome, may nickel at may chromium pa yan. So hindi natin alam kung anong composition yan. So yung sinasabi mong
forged. Pag sinabi naman forged, yan yung mga bakal na mga kamukha nito. Halimbawa, ito forged steel to. Forged steel. Ito yung bakal na binaga. Yung pinapula sa baga, yung bagang-baga, tapos ay babagsakan niya ng die, magiging ganito na ang korte niyan. Itong korte na to. Kaya mapapansin niyo ito, parang hindi dinaanan ng machine. Kumbaga yan ay iba naman yung cast iron, yun naman cast yung gumagawa ng molde. Pagkatapos tutunawin yun, tapos ibubuhos doon, yun yung cast para magkamero ng korte. Itong mga ganito, ito yung mga forge na ano siya, na binaga yung bakal, tapos ay sinakluban ng molde. Yan, ganyan na ang labas niyan. Kamukha nitong mga ganito. Yan, ito. Pagkatapos yan, i-finish na lang ng machine yan. Yan yung mga forged steel. Mga forged steel yan. Isang halimbawa dyan yung mga balisong, mga samurai, yan yung mga forged na binabaga tapos ay inuhugis. Kaya tinawag na forged. So yan ay yung mga matitigas na bakal yan. At depende kamukha nung mga hindi kasi pare-pareho talaga ang mga uri ng bakal ng baril. Depende yan sa mga manufacturer. Kamukha nung mga made in China na ang tawag dito, kalimutan ko na yun. Na mga matitigas nga, kasi pag carbonated, ang bakal yan ay matigas. Matigas pero crunchy, malutong. Yun ang nangyayari, kaya nabubungi. Kaya nabubungi yung bakal. Meron naman bakal na kahit baluktutin mo, hindi mo mapuputol. Nakikilo lang. Meron din namang kamukha ng spring na pag kinilo mo, babalik. Babalik. May mga pagka-flexible naman. So, kamukha ng mga spring, iba rin ang timpla ng mga bakal niyan. So, ang bakal talaga, hindi man pare-pareho. Yung sinasabi mong forge, yun nga. Yun yung parang ganito. Ito, forge to. Forge steel to. I'm sure. Binaga yung bakal, tapos ay ibinagsak dun sa kanyang molde. Ganito na ang hitsura niyan. Pag binagsak, tapos imamasin na lang yung dapat imasin. Yan yung mga forge. So, kasi kaya ginagawa nilang forge, mas madali ang production ng forge. Kisa dun sa buong bakal, tatapyasin, imamasin, igaganon-ganon. Samantalang kung ginawang forge, pinainit yung bakal, pinapula na pulang-pula, tapos ay parang tawag natin ay parang itinaka. Tapos ay ibabagsak doon sa kanyang molde, babagsakan niya ng press, magiging ganyan ang korte niyan. So pag ganyan ang korte niyan, imamasin na lang yung mga railing, yung mga isasalpak yan sa machine na yun, gagawin na ng machine yan. Pero itong labas na to, molde na yan, na forge na yan. Okay, parang yung binigay ko sa iyo, kamukha nito, ito forge to. Yan, nakalagay dito, drop forge. Yan o. Ito yung ininit na bakal, pinapula, tapos ay ibinagsak doon sa kanyang molde, pok. Ganyan ang korte niyan. Mabilis. Mabilis ang niyan, production. Kaya ginagawang forge. Ganyan din yung forge stainless. Ganon din. Kasi ang stainless, makunat imasin yan. Makunat imasin yan. So, ang bakal kasi merong yung kamukha sinabi ko, carbon steel. Carbon steel. Pag sinabing carbon steel, yan yung matigas na bakal. Yan yung mga ginagawang toolbit, mga ginagawang barina. Yan yung yung alloy, yan yung mga bakal na walang carbon o maliit, kaunti lang ang carbon. Kahit yan ay subuhan mo, yan ay hindi mo masusubuhan. Yung stainless steel, yan yung nabanggit ko na. Yung may 304, 310, may mga yan, may mga composition yan. Hindi ko rin masabi sa inyo kung ano yung binili mong
anong klase ng pagka-stainless nun. Hindi ko mo stainless, pare-pareho. Hindi ko mo bakal, pare-pareho din. Iba-iba po ang composition yan. So, ganyan. At yung medium, yan yung tool steel, yan yung medium. Machinable yan. Machinable. Mamamasin mo yan. Pero kung gusto mong patigasin, quenching mo sa tubig o di kaya isa langis. Ibig sabihin ng quenching, subuhan mo. Bagahin mo. Pero depende rin yan sa temperature kung gaano katigas ang gusto mong palabasin. Depende rin yan. Kasi kung ayaw mo ng medyo makunat, gusto mo naman yung sobrang tigas. Kaya pagka nagsusubo ng mga talim ng blade, hindi man sinusubuhan lahat. Yung parte lamang ng blade ang sinusubuhan. Yun lang ang pinapabaga at yun lang ang sinusubuhan. Hindi lahat para hindi maging malutong. So, ganun ang bakal. Misteryoso ang bakal, hindi man so, pag pinag-aralan natin yung meteorology, ay napakaraming component ng bakal. Hindi hindi katulad ng ginto na 18K, 21K, mga ganun. So, parang ganun yan. Ang purong gold, malambot. So, haluhan niya ng tanso para maging 18K, 21K. So, ganun din ang bakal iba. Ang bakal, alloy at carbon, pinaghahalo yan. At ang lalabas niyan ay stainless steel, tool steel. Ang stainless steel naman ay may chromium, may iron, carbon, chrome, nickel para hindi kalawangin. So, depende yan kung kagaano karami ang nilagay na carbon para tumigas. At para tumigas pa yan, iki-quenching pa yan, tandaan ninyo, pag ang bakal ay i-quenching o sinubuhan, malutong na yan. Matigas nga kung sa tigas. Pero ang diferensya naman, malutong. Kaya nga, nababas ako pag sinasabi ko na ang pag-iingat sa baril, yung wag yung ikakasan ninyo tapos ay walang bala na bigla ninyong idadrop yung slide, lalagapak na ganun. Hindi po tama yun. Dahil nga may mga slide na malulutong ay nagkakamero ng crack. O pinakita ko na sa inyo yung mga nag-crack. Kamukha nito, mga na-weldingan ko na to, mga nag-crack na yan. Pinakita ko sa inyo. Matigas nga yan, pero nagka-crack. Yan ang masasabi ko sa inyo. Pag sinabing poured steel, pare-pare yung bakal yan, Yung stainless, yun yung nagmino sa pagmamasin. Binaga tapos ay hinulma para madaling kumorte. Kasi kung halimbawa kung ito forged steel to. Kung halimbawa ito ay isang buong bakal, isi-shaper magkabila, isi-shaper gaganon. Samantalang kung forged yan, binaga yung bakal, meron siyang takaan, korte na yan. Parang hollow blocks yan, tsug, ganon. Tapos, imamasin na lang yan. So, yun ang pagkakaiba. Pero, nagkakatalo na lamang yan sa pagsusubo o yung quenching. O kamukha nito, gumawa ko ng locking block na pasubra yung aking subo. Napasubra yung subo ko. Ito, ginawa ko ito. Nabasag. Ito ay 4140 na bakal. Malambot ito pero naging malutong. Ito kinopya ko to eh. Ito yung kinopya ko na locking block ito ng Ito yan, kinopya ko yan. Pero napasubra yung aking pagsusubo, naging malutong. Kaya ganun yan, depende yan. Ang bakal, depende yan. Kung yan ay tool steel, yan ay sinusubuhan. At kung yan ay depende sa pagsusubo. Kaya yung mga nuring ko na baril, yung mga sinaunang nuring ko na baril na nagka-crack, alam mong ginagawa ko dyan noong una, binabaga ko uli yan, binabawasan ko yung
binabawasan ko yung kanyang pagka-crunchy. Binabaga ko uli. Yung, kasi meron tinatawag na ang pagsusubo ay meron sa langis, meron sa tubig, at meron sa hangin lang. Hangin. Yung iba para lumambot, tatabunan niya ng apog o kaya buhangin na tuyong-tuyo. Pag binaga, para yan ay lumambot. Lumambot yan. Para mamasin. Pero pag yan ay ikukwinching na o susubuhan na, merong matigas yung sa tubig. Tapos yung ibang hindi masyadong matigas, ang ginagawa sa langis. Meron namang sa hangin lang. Papahanginan lang yan. Papalamigin sa hangin. So yun, medyo makunat yun. Yan ang mga pamamaraan ng pagsusubo. Okay? So, hanggang dito na lamang at napakarami. Hindi natin matatapos itong topic na to. So, naano ko lamang yung forged steel. Alam na ninyo pag sinabing forged steel. Okay? Binabaga, tapos tinataka. Yan ang forged steel. Nagbigay na ako sa inyo ng mga example. Pagkatapos niyan, pag namasin yan, ikukwinching yan. Hindi natin alam kung paano yung kinwinching. At hindi natin alam din kung kagaano ang percentage ng carbon ng bakal na ginawa nung yung mga baril nga, hindi pare-pareho talaga ang bakal niyan. Subok ko na yan. Ito. Iba yung mga bakal niyan. Iba pati ang kanilang pagkukwinch. Kaya hindi ko yan masasagot ng eksakto yung sinabi mong brand. Sila lamang ang makakaalam niyan. Hindi ko alam kung anong component, kung anong klase ng bakal yung ginamit niya. Basta masasabi ko lang, ang bakal ay may 4 na klase. Carbon, alloy, stainless, tool steel. Yan. Ang tool steel ay medium carbon. Ang katulad niyan ay 4140. Ang tool steel. Okay. Ang alloy, mild steel. Ang carbon steel, yan yung mga ginagawang tool bit, drill bit, tool bit, yan, mga ganyan, mga matitigas yan. Ano ko na. So yan, sana ano na ninyo, na unawaan ninyo. Kung may alam pa kayo, dagdagan ninyo. At masyado tayong mahaba, babasahin ko na lamang itong ating community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenter. Si Bobby Obillas 84, si Alias Baby 10, si Lorenzo Lindes 45, si Eddie Garcia 1, at si Alfredo Isidro Hayes Pointer 100 plus ang engagement. Okay? At sana mag-share kayo para mapasama rin kayo sa ating mga sinashoutout. Thank you very much. God bless us all.